Good morning, Peter, Rica. Nice to see you this new year, attorney. Thank you po. Happy 2026. Baksyong 2026. Attorney Conti, Happy New Year to you. Pakilinaw nga po sa amin. Parang chess game ito no? Your move, my move, kung ano-anong mga moves tinanggihan nga daw ng ICC ang hiling ng Duterte Camp na makita, ma-access ang komunikasyon ng registry at independent medical experts. Ano bang significance nun? Ano ba yung gusto nilang malaman? How they came about doon sa desisyon na Duterte is fit for trial? Teka. Parang abante na yan. Sige. Wala pa pong desisyon Wala pa. na Duterte is fit for trial galing doon sa judges. Okay. Yung judges kasi magpapasya niyan. Pero, lumabas na nagkaroon ng communications or yung submissions na nasa online na pagbabasahin mo between the lines, hindi natin nakita yung report ng experts. Pero yung submissions ng prosecution, defense, tsaka victims, mukhang tagilid sa defense. Ang sinasabi ng experts, okay siya physiologically. Kumbaga, there is nothing wrong medically, but the issue is something to be decided by the judges. So it's a legal issue. Is he fit for trial? Ayun. So, yun pala ibig sabihin. No? May mga expert po na nagsabi na fit for trial si Duterte, no? Si Digong. Pero itong depensa, pinipilit na ganito, ganyan, di ba? Unfit po nga daw po siya, di ba? Tapos delaying tactics, di ba? Tapos nanghihingi ng mga, parang nga daw yan parang chess games di ba? Gusto mong malaman yung lahat ng mga pyesa mo, no? Kung ano po yung, kaya hinihingi ng kampo nila Duterte kung ano yung desisyon ng mga expert, kung ano mga nilagay nilang notes doon, kasi doon po sila magbabase ng susunod nilang hakbang, di ba? Pinagbawalan, nireject ng ICC itong mga hiling ng kampo ng Duterte. At alam nyo naman po, ang magdidesisyon dyan ang ICC judges, no? Wala pa namang decision ng ICC judges, pero yun nga, tagilid yung kampo nila Duterte pagdating dito po sa trial, no? Sa magaganap na trial, no? Kasi mukhang matutuloy talaga, at alam naman po natin bago pa maaresto si Digong, ang sabi nga po nila almost certainty ang pagka-convict. Yung conviction po ng mga ni Digong almost certain bago po siya isyuhan ng warrant of arrest. No, hindi po kasi putyo-putyo ang ICC, no? Hindi naman nila ipapahiya yung ICC na nabobola-bola lang sila ng mga victims, di ba? Gawa-gawang victims o kaya gawa-gawang testigo, yung Malaorli Gutesa. Hindi po magpapabola yung mga yun. Kaya sabi nga, itong mga testigo, kaya umabot ng 6 na taon yan o mahigit, no? Ilan ba? 2016, ano na ba ngayon? 2025? 9 years na. 9 years na yung kaso na yan, no? Kasi po mas masusing sinisiyasat yan ng prosecutor, no? Ng ICC, mga judges, no? Bago pa po sila mag-issue ng warrant of arrest. Ayun. So, tuloy pa po natin. Okay. Ngayon mukhang baka bubutasin palagay ko ganun ang eksena. Tinitingnan ng defense na walang naging partisipasyon doon sa pagkuha ng, well, of course, may participation siya in the sense na pwede siyang makonsult, na pwede siyang mag-oppose, pero ang kumuha kasi ng experts ay yung tinatawag na registry. So, isang unit, kumbaga parang registrar's office. Okay. Ay, walang kinalaman yan doon sa kung sino mang magkaaway na estudyante o teacher. Yung registrar's office, kukuha lang na sino ba ang mga doktor na qualified at expert and then so forth. Kumuha sila ang nagbigay ng shortlist, pero ang nagpasya pa rin yung parties.
ito yan sabi ng judges, okay, ito yung pinipili ko. Maraming naging issue dyan sa pilian. Yung tatlong unang nakuha nila, yung isa, bandang November, December to, kinwestiyon ng defense. Bakit na to suspended sa profession? Kung naalala natin, may ganun pa. Kasi ito Tapos parang may susunod, kaso, di ba, attorney? Delay ng oo, suspended kasi daw, actually, issue diskarte ng mga Duterte yan, no? Lahat ng pwedeng butas para madelay ng madelay. Kasi habang nadidelay ng nadidelay, unang-una, si Kaufman kumikita. Diretso yung kita ni Kaufman. Diba? Siyempre, pabor sa kanya yan, yung didelay niya ng i-delay. Sa panig naman ng mga Duterte, ayaw naman nila mabilisin kasi inintay nila 2028, no? Ang gusto nga nila hindi matuloy ang trial kasi pag na desisyon na guilty at pinakita yung mga ebidensya during the trial, tagilid sila, makikita ng hindi lang ng Pilipinas, hindi lang ng Pilipino, ng buong mundo kung ano pong mga kasalanan ang ginawa ni Duterte. At although may mga naniniwala pa sa mga Duterte na mga Duterte supporters, DDS, pero sa buong mundo po, ang papaniwalaan nila, syempre, kung ano po yung ilabas ng ICC ng mga ebidensya. Yan. Kaya, ngayon pa nga lang po, pinagtatawanan na si Digong what more kapag lumabas na itong mga ebidensya? No? Na ang mga testimonya, yung Las Cañas, mga ebidensya na papakita nila, no? Yan, tignan po natin Tuloy po natin to. ito ng security, may madaldal daw ito, nag-breach. Nag-breach ng patient-client confidentiality, kaya suspended. Later on, may sinasuggest na iba, madaldal naman daw sa SOCMED, kung ano-anong statements ang sinasabi sa SOCMED, hindi ganun ka-published, etc. So, after ng entire issue, na-finalize yung list of 3 experts, December na. Okay. At nung lumabas nga yung parang second-hand information na ang sinasabi nila ay fit to stand trial, ito na yung tanong ng defense. Ikaw nga, registry, paano mo kinausap yan? Anong sinabi mo? Pwede bang i-disclose mo lahat? Essentially, medyo minor yung decision kasi sabi ng judges, paano ba pinapakailaman? Yung lahat-lahat. Ganun no. Ang gustong malaman ng kampo nila Duterte kung anong ginawa, di ba? Ang nakikita ko dito, questionin na naman nila yun para madelay na naman ng madelay, di ba? Kung ano man yung makita nila doon na butas doon sa proseso na nangyari para madelay na naman, motion na ganito, ganyan. Ang galing no? Ang galing din Ayaw lang talaga matuloy ang trial. Parang si Sara Duterte, yan. Paalala lang malapit na po ang impeachment trial na naman or magpapasa ng impeachment case na naman ang Congress, no? Nakaka-excite next month, no? Tignan natin kung maggagawa na naman ng dahilan itong si Sara Salte. Alright. Yan, shout out po kay Benj, Aurelia, Tato, and shout out po sa iyo. Leonida, yan, shout out po sa inyo. Alright, tuloy po natin. Samantalang, alam natin kung ano ang parametro ng request sa kanila. Yung other communications kasi, it could be, can you submit, yung mga ganong klaseng communications. Kulang yung sinubmit mong papeles, pwede mong dagdagan. Iniisip siguro ng defense, either may kulang o kaya may bias. Attorney Conti, maisingit ko lang Ang iniisip ko kasi dito sa pagpili nga ng mga experts, ganyan, parang sa US, yung pagpili ng who will constitute the jury. Hindi ba namin may prosecution at saka mayroong defense na parang siyang nagsasabi na okay sa akin to. Okay sa inyo, okay ba? Pag hindi okay, sige, pili pa tayo ng iba. Hindi ba ganun? Medyo parang ganun, jury selection. Kasi mawi-weigh in yung comments ng magkabilang partido. Pero ultimo, yung judges yung nagde-decide. Okay.
So ayun, parang ang nangyayari talaga, ang obvious na obvious, naghahanap sila ng butas, 'di ba? Para ma-delay, 'di ba? Sasabihin nila, "Uy, kulang yung mga pinasa po nila. Dapat po may ganito pa." Kukwestiyonin nila lahat, 'di ba? Lahat ng pwedeng questionin, kukwestiyonin nila, no? Kaya po, yan ang diskarte ng Duterte, no? Kaya yung title po na yan, no, Duterte Game of Mind.